nga, yung asal naman talaga ni Barsaga, hindi ka tanggap-tanggap dyan eh. Pag puro kayo magnanakaw, pag merong honest, hindi talaga katanggap-tanggap yan. Ganyan sa eskwelahan eh, di ba? Outcast ka pagka honest ka. Ay, wag tayong maglokohan. Pag hindi ka nakijoin dun sa mga nagkokopyahan, outcast ka, ibubuli ka. Ikaw pang parang masama. Ayan ang tinatawag na peer pressure. Di ba? Pagka ikaw hindi ka yung pag nagalit ka, sinumbong mo yung nangongopya sa tabi mo, yari ka. Yari ka sa karamihan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sa mga simpleng government office, pag ikaw hindi ka nakisali doon sa mga pamerienda ng mga naglalakad-lakad dyan, yung mga fixer, at hindi ka nakisali at nagsumbong ka sa boss, ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong kaso. Ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong istorya para matanggal ka kasi hindi ka marunong makisama. Disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kung disinformation pala ang dahilan ng suspension, dapat matagal ka ng tananggal dyan. Ikaw ang pinakamaraming disinformation eh. Yun nga lang sinabi mong nag-resign eh. Hindi pala nag-resign, tinanggal nyo pala. O, di ba? Disinformation yun. So, ibig sabihin nun, ikaw ang number 1 dapat tanggalin dyan. Kung yun ang sinasabi mo, na dahilan ng suspension. Unya, ibubulgar po natin yung dahilan kung bakit nasuspinde si Kiko Barsaga. At alam nyo mga kababayan, ito, A1 info ito. A1, alam mo naman tayo, si Banat Bay, hindi tayo mahilig, hindi po tayo mahilig sa chismis, pero ito pong nasagap natin ay talaga nga namang A1 information. At hindi ko sasabihin sa inyo ito kung hindi ko nasagap ito mismo doon sa loob ng kamera. Sa loob mismo, alam mo naman tayo, marami tayong kaibigang congressman dyan. Dati tayong kontraktor eh. Dahil biro lamang po. Kahit kailan di po ako pumasok sa kontrata sa gobyerno. Ito po ang kaya kong ipagmalaki. Alam nyo kung bakit? Alam mo kung bakit? Pag sinabi mo kasing kontraktor, hindi lang naman po yan tungkol sa mga paggawa-gawa ng karsada, flood control, anything that maipasok mo sa gobyerno at tangkadil mo yung gobyerno. Kaya nga contractor, ibig sabihin nakikipagkontrata ka sa gobyerno, di ba? Halimbawa, yung sa laptop, di ba? Yung sa laptop na naging problema doon. Iyon hindi naman yun sa DPWH, sa dating DepEd yun. Pero merong din problema doon. Ibig sabihin may nakipagpirma. Naalala ninyo yung isa sa tinanggal ni Pangulong Duterte'ng secretary? Dahil may contractor siyang kaibigan na ipinasok na fire truck. Tinanggal ni Pangulong Duterte yun. Di ba ho? Yun ang ibig sabihin po ng kontraktor. Ibig sabihin nakikipagkontrata ka. At ako mga kaibigan, hindi ko po, yan ang isang bagay na pinagmalaki ko. Mapapagmalaki ko sa inyo. At hindi lang dahil sa akin yan, pati kay Senator Jimmy Bondoc. Yan ang dapat na senador talaga eh. Si Senator Bondoc, alam niyo naman yan, sa lahat ng mga sumuporta kay Pangulong Duterte, nakasabay namin nun, iyan ang sanggang dikit namin. Bakit? Kasi galing kami sa iisang industriya. Nila Mocha, nila Jimmy. Kaya nga namin dyan, ang tawagan namin talaga dyan, first name, hindi ako sanay na attorney Jimmy Bondoc kasi nakilala ko siya, singer siya, at talagang barkada namin yan, talagang kaibigan namin yan. At nung siya po ay naging vice president ng PAGCOR, he has all the power na pasukin ng PAGCOR kasi katiwala ho yan nung mga pinuno doon, yung presidente ng PAGCOR. Talagang katiwala po siya dyan, yung kanilang chairwoman pala, sorry, not president, the chairwoman. Pero mga kaibigan,
alam nyo ba na isa sa pinakamatinding kaganapan dyan sa PAGCOR yung mga entertainer. Marami kasing mga kasi-kasino na may entertainment. Marami dyan na mga kasi-kasino na entertainment. At alam mo, ako kahit pwede ko siya sabihin, pare, pasok mo naman yung grupo ko sa lahat ng kasino. Pwede ko siyang diktano pag di niya ginawa yun. Tangina, di na kami friendship. Alam mo yun, kaya kong gawin yun. At saka siyempre, si Mocha nga nasa loob ng administrasyon ni Pangulong Duterte. So kayang-kaya kong sabihin kay Jimmy yun, pre, wag mo akong kakalimutan yan, ha? Pero hindi namin ginawa yun. Una, ganun talaga si Jimmy, hindi siya yung palakasan. Hindi siya, kaya ako, yung integridad nitong maman to, matindi sa akin to. Matindi integridad sa akin ni Jimmy. Kasi, Attorney Jimmy Bondo, kasi nga, wala kaming ganong klaseng ginamit namin ng impluensya para mag-benefit yung grupo na nangampanya kay Pangulong Duterte, yung Mocha Girls. Hindi. Nasa Resorts World kami kasi dati na kaming nandun. Bago pa namin makilala si Pangulong Duterte, nagpe-perform na kami sa Resorts World at walang kinaugnayan nyo sa PAGCOR. Siyempre, lahat ng casino dumadaan niya sa PAGCOR, pero ang deciding ng management ng Resorts World Entertainment ay hindi dumadaan sa PAGCOR. Walang impluensya ang PAGCOR sa entertainment. At sabi ko nga sa inyo, wala pa si Pangulong Duterte bilang presidente, hindi pa nga namin kilala siya, naandun na kami, nagpe-perform na kami doon. Yun lang yung kasinong pinag-performa namin. At saka yung mga nakaraan, lahat yun, hindi pa namin kilala si Pangulong Duterte. Pero nung nandyan na si Attorney Jimmy, wala na. Hindi na kami pumasok sa kasino kasi nga, mahirap di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi tayo naging kontraktor tulad nung iba dyan. Ha? At ang nakakapagtaka kasi, speaking of contractor, ito nga yung nirereklamo ng mga sumusuporta kay Congressman Kiko Barsaga. Yung mga, hindi naman sumusuporta, yung mga nagsabing hindi dapat yan masuspinde. Kasi yung sinasabi nila, sa dami-dami naman ng isususpinde. Di ba? Bakit yung isang taong nag-meow-meow, nag-selfie, nag-video, yung, alam mo yun, sa dami-dami ng isususpinde, yun ang isinuspinde. Instead na mga confirmed contractor na congressman. Could you just imagine that kind of foolishness? Isa hong malaking kawalangyaan, katarantaduhan. Marami ng mga congressman ang pinangalan ng kontraktor, hindi lamang ni Kiko Barsaga, hindi lamang po ng mga Duterte supporter, hindi. Kahit nga yung mga kaalyado nila ay binanggit na mga kontraktor ito na mga congressman. Putang ina, walang ginawa. Walang ginawa ang ethics. Papetiks-petiks lang kayo. Tapos etong mamang si Kiko Barsaga na kung saan binati ko si Marcos, binati ko si Romualdez, agad-agad ninyo sinuspinde. Anong katarantaduhan yan? Ako mga kababayan, alam nyo, kilala nyo ako. Pag tama, pinapalakpakan ko. Pag mali, binabanatan ko. As a matter of fact, there was one time na medyo binatikos ko si Congressman Kiko Barsaga dahil meron akong nakitang maaari niyang i-improve as a congressman. At siya'y nakinig. Maganda ang naging naidulot nito. 'Di ba? Maganda ho yung iba sa inyo nagalit, ba't ko daw pinuna? Hindi ko kasi tayo ganun Ang Banateros o lalong-lalo na si Banatbay, hindi po yung ganun na pagka sisip-sip lang dahil pareho kayo ng political agenda. Hindi. Pag tama ako, palakpakan. Pag mali, banatan, kahit pa kaalyado ko, kahit pa kakulay ko, kahit pa kaamoy ko. Di ba? Ganun si Banatbay. Kasi prangka ako walang nagbabayad sa akin, walang nagsusustento sa akin, kayo lang mga viewers ko. Kaya hindi ako takot na bumatikos ng kahit sino man na sa tingin ko nagkakamali. At there was one time na batikos ko si Congressman Kiko ng maayos.
At nakita ko naman na nag-improve din siya at gumanda ang kanyang lalong yapak. Di ba? Pero ito, malaking katarantaduhan ito. Malaking katarantaduhan na isuspendihin mo ng 60 days dahil lang sa ganun. Pwede mo namang i-reprimand eh. Pwede mo sabihin na, oy, Kiko, medyo itong part na to, sablay na ito. Kasi ang pinupunan nila, it's not just yung batikos, pati daw yung pag-post ng may babae or something, at saka, which is noon pa yun ha, hindi pa siya congressman noon. At saka yung, ano ba ito, may hawak na pera, na hindi pa rin siya congressman noon time na yun, yung tatay niya. Diba? Tatay niya ba yung lolo niya? Nakalimutan ko na. Tatay niya ata, yun. Diba? So, ano ibig ko lang sabihin? Yun ay mga maliliit na bagay. Siguro it's a small, hindi ko sinasabing tama yun ha. Sinasabi ko maybe it's a small mistake na hindi naman apektado ang kalalagayan ng bansa. Hindi naman nauubos ang pera ng taong bayan. Hindi mauubos yung tax dahil lang doon sa pag-post niyang yun. Eto mga putang inang congressman na ito na contractor, yan ubos ang pera natin. Yan po ang umuubos ng pera natin. Bakit? Kaya nga sila kontraktor eh. Gumigit na sila eh. Kumukonyat sila, paldong-paldo sila doon sa pera eh. Dahil pag sila nagpasok, sila kikita, ina congressman ka, kumita ka sa gobyerno. Anong kagaguhan yun? Tapos yung ethics complaints, petiks lang. Pupuruhan ko kayo ngayon, kayong ethics complaint, kayo, lalo ka na Abalos. Mag-antay ka dyan. Kung nanonood ka, Abalos, mag-antay ka dyan. Meron ako sa'yo sasabing malupit. Baka wag ka sanang pikon. Hindi, alam nyo kasi, yan yung isang bagay. Sabi ko nga sa inyo hindi ko naman close. Hindi ko pa nakakausap ng personal yan si Kiko. Pero mali talaga yung ginawa nyo. Mali talaga eh. Maling-mali. Kalokohan, kagaguhan. O panoorin natin ito nang malaman pa po natin tong balitan to. 6 na pong araw sinuspinde si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa kanyang kontrobersyal na social media post. Inutusan din si Barzaga ng Kamara na burahin ang mga naturang post sa loob ng 24 oras. Ang sagot ni Barzaga sa kanyang suspensyon sa unang balita ni Darlene Kai. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez? Hindi ako pwede maging congressman, ano? Hindi talaga, ayoko. Ako, eto, itinutulak ko sila Boss Dada na ayusin yung party list. Sila Boss Dada, si Coach Oli, yung mga formal yan. Pero ako, hindi ako talaga. Ayoko talaga. Magsasayaw lang ako dyan. Suspendido ka agad ako. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Ay! Oh, yung babae na yun ang bastos. Yun ang bastos yung babae na yun. Yun dapat ang suspindihin. Kung ako yun, do not touch my cellphone. Hinawakan yung cellphone, di naman kanya. Ano yun? Snatcher? Snatcher ka, madam? Bakit may hinawakan yung cellphone? Bakit mo kinukuha? Snatcher ka? Dapat idemanda mo yan. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post din ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga. Nakita niyo ba yung post na yon? Nag-aabot lang naman ng pera dun sa babae. Tumutulong na nga eh. Ano ba masama dun? Hindi, di ba? Yung babae, nagkakape. Nagkakape yung babae, hawak-hawak niya yung kape. Sabi, Sir Kiko, ano naman, tulong naman dyan, pang enroll lang. Okay, sabi ni Kiko. Okay. O, ito na.
Sir, hindi ko kasi maabot kasi hawak ko yung kape. Baka matapunan ako nung kape. Pwede pakisingit na lang dyan. Kaya isiningit ni Kiko Barsaga. Kayo naman. Gago! Kasi ang dumi ng mga isip nyo eh. Kayo nga may mga kabit eh. Wag nyo sabihin hindi. Putang ina nyo, alam ko yan. Alam ko yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga... Kaya ako bisit na bisit sa mga hindot na yan. Yung mga congressman, alam ko yan. Kasi alam nyo naman yung grupo ko, di ba? Ilang beses kaming na-corner sa mga probinsya. Muntik-muntikan na ako makipag-away. Dahil may mga congressman na pilit binubok. Nakalagay sa kontrata ko yan. Bawal. Pagkatapos ng show, diretsong hotel, huwi na. Kasi kunwari, probinsya, di ba? After show, ang ginagawa ko talaga para makalusot ako doon sa mga hayop na mga indecent proposal ng mga congressman. Ganito gagawin ko. Ang alis namin, ang flight namin, madaling araw, kinabukasan after the show. 'Di ba? Para may dahilan ako. Uy, pasensya na, hindi kami makaka-attend ng after party kasi diyan nagaganap yung mga mga kangkangan eh, 'di ba? So sabi ko, hindi kasi may biyahe kami, may flight kami sa umaga ng alas 5, kaya kailangan namin nasa airport na kami ng alas 2, ganun, alauna. Hindi, alas 2. Mga ganun. Natatapos kasi yung mga performance sa mga probinsya, alas 12, alauna. So magbibihis pa kami sa hotel. Tas yun na sinasabi ko. Mayroong mga nagagalit na mga congressman. Gusto mo, patigil namin yung aeroplano eh. Pwede naman, basta wag lang sa taas. Baka bubagsak. Hindi, di ba? Totoo mga ganyan. Mga gago yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, meron ako nakasabay sa aeroplano. Aeroplano pa lang to, ha? Totoo. Ang tingin doon sa Mocha Girl, syempre, yung mga blondie-blondie, tsaka mga petit, mga mukhang mga Haponesa yung Mocha Girls. Pag tingin talaga, naku, di ko na sasabihin, dalawang congressman yon. Kilala ko yun, maingay yun. Putang inang yun. Ang ingay-ingay nun. Sabi ba naman, tinawag niya yung kanyang security. Abot mo itong card ko, ha. Sabihan mo yung manager. Kontakin ako. Pagdating nila sa hotel. Ako nang bahala sa kanya, sabi. Oo! Ganyan ka mga... Tapos yung mga ganito-ganito lang, anuhin nyo. Ay, buti, tangina, tinabla ko eh. Sabi ko doon sa pakisoli yung card. Mayroon din akong card, Mastercard, Visa card, JCB, lahat ng card na gusto mo. Bigay ko pa dyan sa congressman. Ang kapal ng muka. Oo. Ang daming ganyan. At alam ko may mga kabit pa yan. Napakaraming niyan, yung binabahay. Yung mga misis ng congressman dyan, makinig kayo. Tuturuan ko kayo, ha? Yung mga misis ng congressman, makinig kayo. Alam nyo kung paano sila nagkakaroon ng kabit? Mga scholar? Kunwari may scholarship program yan, pero ang totoong scholarship program yan, yung mga kinukuha nila sa KTV, JTV, kinukuha nila yan, tapos binabahay na nila yan, tapos may sustento, tapos nakakondo yan. Punta kayo dyan sa Pasay, marami dyan. Nakakondo. Kasi mahal sa BGC, kaya hindi nila kaya. Kaya sa Pasay lang sila nagkokondo, kinokondo nila doon. Para pagka-uwi nila galing probinsya, pupunta sila, nandun na, nakakondo na. Tapos pinababantayan pa yan sa security, bawal sila lumabas. Sakal na, nagre-reklamo na nga sa akin yung iba. Sabi nila, Banat Bay, ikaw na lang magpaaral sa amin kasi sakal na sakal kami dito sa mga congressman. Sabi ko talaga sa kanila, sensya na, hindi ako umano sa mga ganyan. Pagpe-pray ko na lang kayo. Hindi, totoo. Sinasabi ko talaga yung pasensya na. Wala akong pera, sapat lang sa akin to. Huwag kayong dyan. Hindi, ba't ko sinasabi to? Totoo yan, ha? Hindi. Yung mga kwentong iba, dagdag na lang. Pero yung mga kabit, talagang napakarami niyan. Tapos magagalit kayo sa mga ganito lang ni Barsaga. Yung asal naman talaga ni Barsaga, hindi ka tanggap-tanggap dyan eh. Pag puro kayo magnanakaw, pag merong honest, hindi talaga katanggap-tanggap yan. Ganyan sa eskwelahan di ba? Outcast ka pagka-honest ka. Ay, wag tayong maglokohan.
Pag hindi ka nakijoin dun sa mga nagkokopyahan, outcast ka, ibubuli ka. Ikaw pang parang masama. Ayan ang tinatawag na peer pressure. Di ba? Pagka ikaw hindi ka yung pag nagalit ka, sinumbong mo yung nangongopya sa tabi mo, yari ka. Yari ka sa karamihan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sa mga simpleng government office, pag ikaw hindi ka nakisali doon sa mga pamerienda ng mga naglalakad-lakad dyan, yung mga fixer, at hindi ka nakisalit, nagsumbong ka sa boss, ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong kaso. Ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong istorya para matanggal ka kasi hindi ka marunong makisama. Yan, alam nyo ba na yan ang number 1 sakit ng mga Pilipino? Yung pakikisama. Kailangan matuto kang makisama. Pag hindi ka nakisama, aanuhin ka, ikaw ang kakasuhan. Ikaw ang parang may mali. Ikaw hindi normal. Kaya tama yung mga congressman dito. Si Barzaga hindi normal. Hindi normal na katulad nyo na nagnanakaw na tuwan-tuwa pa. First, to decide on a question of discipline. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll. Hoy, sip-sip! Anak ka ng wewe! Sip-sip na sip-sip! Ako kasi may nabalitaan. Alam mo naman dyan sa Kamara, bawat boto may presyo. Bawat boto may presyo. Ang tanong ko sa'yo, ikaw na sip-sip. Ako nagtatanong lang Magkano, sir? Yung totoo, magkano? Ako nagtatanong lang Magkano ba ang pagboto ng yes? Question lang. Maging honest naman tayo paminsan-minsan. Kasi balita ko yan Ewan ko kung Pero yan ang nadidinig ko Merong bulong-bulungan dyan Minadali nyo daw yan. Sobrang, sabi nga nila, urgent motion daw. Urgent daw talaga yan. Kailangan pagbotohan na para lumabas ang pondo. Magkano ang pagboto ng yes? Pakisagot nga ako, sir. Members. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no. Hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon, hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. Yawn. What we need is to bring the public's trust. Tama ka dyan Minsan kasi mali din ito pero ngayon tama ka dyan. Hindi kasi minsan totoo, etong batang to, bagong congressman to Minsan yung kanyang bitaw, wala sa hulog. Sa totoo lang, wala sa hulog yung minsan niyang bitaw. Para sa akin. Pero this time, tama yung, yung banat mo. Back in this house, and this pero gusto ko ito, yung sa kanyang pinaglalaban, yung napaka-importante nun sa mga manggagawa kung saan yung dapat walang provincial rate. Dapat simulan na. Kung gusto ninyong maayos ang trapiko, kung gusto ninyong maayos ang lahat dito sa Maynila Metro, wala sobra na tayo sobra-sobra na dami natin dito sa Metro Manila Kaya dapat na talagang tanggalin na yung provincial rate ito yung pinaglalaban tong maman to Kasi sabi nga ito yung Cavite, halimbawa lang o yung Bulacan, tumapak ka lang kabila, iba na presyo ng pagtatrabaho doon. At ang dahilan talaga, karamihan ng mga naggagaling Cavite, Antipolo, Bulacan, Laguna, pumupunta pa sa Metro Manila para magtrabaho dahil doon sa mas mataas ang basic, yung minimum wage dito sa Metro Manila. Kung sa totoo lang, kung sila ay pareho lang ang basic salary o basic o yung minimum wage sa probinsya, I don't think pupunta pa ng Metro Manila yung mga yan para magtrabaho. Kasi napakahirap ng mag-commute papunta ng Metro Manila.
Di ba? Yan ang problema. At yun yung pinaglalaban tong maman to. Diyan, sa parte na yan, saludo ko dyan. Para sa akin, na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Grabe, no? Kung paano yung ginawa nilang pambabalasubas kay BP Sara Duterte, ginawa din na dito. Minadali. Kasi dapat yan, pag-aaralan muna yung committee report. Pag-aaralan muna kung, ano mo yun, kung okay ba, ano ba masasabi dun sa, ano yung mga i-final, di ba? Hindi Minadali. O ito, tali ka na, botohan na. Kung maaalala ninyo. Kaya yung nagsabi sa akin, medyo sabi ko, may tama to, may punto. Yung naalala nyo sa impeachment ni BP Sara Duterte, na kwento na kinulong sila. Tapos may mga, alam mo na, budget, basket, pagkalabas ng may paper bag na dala-dala sila pagkatapos nilang pagpipipirma, di ba? Pero hindi na pinakita yung complaint kay BP Sara Duterte. Sabi, parang ganito din daw to. Wala nang complaint na pinabasa. Basta binigay, botohan na tayo, madalian na. Pagka, alam mo yun, pag may minamadali, alam mong merong involved, di ba? Pag minamadali, malalaman mo na talaga na, bakit? Ano ba yung mga minamadali? Yung mga pictures. Di ba yung mga pictures? Minadali yun eh. Minadali ho yun. Para, alam mo yun, para mapabilis yung kung ano man transaksyon na ginawa. Bakit gayon? Ay, isa lang ibig sabihin nun. May perang involved. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Walang binanggit na pangalan si Congressman Leviste pero nakuhanan nito ng video na inakbayan si CWS Party List Representative Edwin Garjola habang nasa plenary hall. Ang inaakusahan nitong top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso. Isa rin si Congressman Garjola sa tinagurian ng Independent Commission for Infrastructure na contractors at inirekomenda sa Ombudsman na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction companies na nakakuha ng flood control project sa gobyerno. Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang ipinataw kay Representative Barzaga. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities, it may jar our sense of propriety, but as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Ayon naman sa isa pang party list representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng meow kaysa mga magnanakaw. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmeow o ang magnakaw? Nakaw. Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? At pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects?
Naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa akbang na ito laban kay Congressman Barzaga. Yon. May punto dito May punto dito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tinanggap naman ni Congressman Barzaga ang desisyon ng Ethics Committee laban sa kanya, pero iginiit na dapat ding parusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga krimen nito. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Alam mo, tama yung sinabi nila 'di ba? Ang dahilan nila kung bakit nila tinanggal si Barzaga dahil doon sa ugali niya. Alam mo, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit ako, may part na nawiwirdohan ako sa mga niya mga galawan niya pang Gen Z. Hindi ko kursunada yung ganun Sa totoo lang ito real talk. Pero wala namang, hindi naman mabababoy ang Congress dahil doon. O pag tinanggal, babalik ba yung dangal ng Congress? Hindi. Bakit? Hindi naman yun na nagpababoy ng dangal ng Congress O yung honor ng Congress. Hindi naman yun. Ang nagtanggal ng dangal ninyo, yung pagnanakaw ninyo. Yung insertion nyo. Yung mga contractor ninyo na congressman. Yun ang talagang nagbaboy sa inyo. Hindi si Barzaga. Ano ngayon, kung medyo may pagka Gen Z ang datingan niya, may pagka-weirdo datingan niya, ano ngayon? Maapektuhan ba yung pera namin? Hindi naman Ganyan talaga ang Gen Z. Minsan nga, diyan, nagtambay kami diyan, nagkakape-kape kami diyan sa BGC, Tapos may mga dumating na Gen Z, Mga party people in the house, Utang ina, naka-leather jacket, naka-leather jacket, tas naka-bonnet. Sabi ko, to galing Baguio. Hayop po. Tas sabi na, mga Gen Z ito yung ginagaya siguro nila yung mga style na mga K-pop. Pero K-pop pangit naman. And dito ginagaya nila, sa loob-loob ko, ilagay nyo naman sa lugar yung panggagaya nyo. Sa K-pop kasi, sa Korea, malamig. Dito, ang init-init, kahit gabi, sobrang init, naka-leather jacket ka. Anong naitsura ng kilikili mo niyan? Ang bantot na. Pawis na yan. Diba? Pero ganun talaga mga Gen Z, weirdo talaga minsan. Okay lang yun. Okay lang yun. Ang hindi okay, yung pagnanakaw sa bayan. Kaya okay lang yun. Nung nakita ko yung Gen Z na yun, sabi ko, okay lang, basta magbayad ka sa restaurant, Huwag kang tatakbo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Walang problema kasi aminado naman lahat siguro. Marami talagang sigurong taas kilay kay Kiko Barzaga pagdating sa mga akto-akto niya, yung mga pag-aarte niya ng hindi pag-aarte, mali word. Yung style niya. Oo, pero wala namang masama doon. Hindi naman masisira ang bayan natin dahil doon, 'di ba? Ito isasabihin ko na sa inyo kung ano yung dahilan. Okay? Kung bakit daw tinanggal si Barzaga. Alam nyo, isa sa mga dahilan daw, aside sa binabatikos niya si Romualdez, binastos niya yung anak binastos daw niya yung anak ni Marcos na si Sandro, 'di ba, yung biglang in-interview. Actually, ang balita doon sa loob, isa 'yon sa talaga nag-trigger. Yung mayabang daw kasi talaga yung Sandro na yun. So isa daw sa mga doon, parang nabastusan, na parang tangina ka. Parang ganun lang Hindi ko sinasabing totoong nangyari yan. Yan ang kwento sa akin. O parang ganun sige, patatanggal kita ditong animal ka. Ganun.
So, isa yun. Tapos, dahil sa si Barzaga pala, medyo maraming ano sa kanya. Marami ng, anong tawag doon, yung hindi lang umiimik, pero agree sa kanya. At ang plano ni Barzaga daw ay ipa-impeach si Marcos. At merong bulong-bulungan doon na si Barzaga yung kumakausap sa mga tao. Hindi ko sinasabing totoo na kinakausap niya yung mga congressman, ha? Pero yun daw yung bulong-bulungan na parang natatakot sila. Alam mo naman, pagka lulong, praning, di ba? Oh, again, ha, pag sinabi nating lulong, lulong sa kapangyarihan, ha? Lulong at praning daw, natatakot sila na baka may push yung impeachment. So yun daw ang dahilan kung bakit tanggalin na yan. Aside from, baka sabihin ng iba, bakit? Pwede naman yung iba magpa-impeach siya. Pwede naman yung iba mag-endorse ng impeachment. Oo. Pero yung leadership factor at yung mga kausap doon, ang may malakas na loob daw, kwento ito, na kumausap doon sa mga congressman, walang iba kung hindi si Kiko Barzaga. Yung iba kasi, kaya nga nilang mag-endorse ng impeachment ni Marcos, pero yung kakausapin yung mga congressman, kasi kailangan niya, number games yan yung iba hindi ganun kalakas ang loob. Kasi pag ikaw, nakakausap ka ng sip-sip o tumatanggap sa gobyerno, medyo delicates ka. Si Kiko daw, kung tapang at saka lakas lang na loob, talagang todo. Wala akong pakialam. O kausapin kita, pa-impeach natin yan. Ganon. Para daw mawala yung tinik, pinasuspend na. Kasi pag suspended ka, hindi ka pwedeng umattend, di ba? Tapos, ang susunod pa daw dyan, patanggal na talaga si Kiko Barzaga. Inuunti-unti lang nila. Yun ang dahilan daw. Eto, panoorin nyo ito, ha. Tapos napanood ko ito. Nung narinig ko yan, bigla ko napanood ito. Sabi ko, abay, tama pala. Tama pala yung kinikwento sa akin nung contact ko dyan sa Congress. There's plenty of lewd content. Pero ibang congressman nga na huling may kabit pero hindi sila na ethics complaint. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that, since if they were to create precedents where such things were to be regulated and wherein the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole, because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be suspended. We just had you last week. You didn't say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is... So, nakita ninyo mga kababayan? So, noon pa pala pinaplano na nila. Pinaplano na niya. Hindi ko nga alam kung sino yung kasama niya nagpaplano. Alam naman magplano siya mag-isa, di ba? Pinaplano niya. Siguro, may mga kausap na rin siya kung paano discarding gagawin para sa impeachment. Siguro, kaya nga parang na-confirm yung kwento sa akin ng isang congressman dyan na sabi is, yun nga, para tuloy na-confirm na talagang gusto siyang kaya siya sinuspend, gusto siyang alisin na totally is dahil kasi parang siya yung utak nung impeachment na gagawin kay Marcos . Parang ganun ang dating. Siguro, ikaw pala, sige. Tanggalin ka na namin. Ito, budget. Budget para bumoto kayo na tanggalin na yan. Naku po, grabe. Lupit talaga ng gobyernong to.
detrimental to our country as a whole if we have a drug addict as So president. this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, you know? Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding. Hindi pwede. Kaya nga siya suspended. Hindi nga siya pwedeng pumunta dun eh. Pwede mag-file. Kasi hindi naman, kahit sino naman pwede mag-file ng impeachment. Ang importante, may mag-endorse na congressman. Pero ang pinakapunto doon, kahit hindi siya yung tao na yon, kailangan may kumausap. Number games nga yan eh. May kumausap, may lumakad. Ang dating nga, etong si Barsaga, ang magaling makipag-usap sa tao, merong leadership na siguro nakikita nila o whatsoever. Hindi ewan ko kung leadership o merong following, ika nga, na sa tao. Alam mo naman ang mga congressman depende rin yan sa following ng tao eh. So, yun ang maaaring dahilan kung bakit talagang tinarget ito. Independent politicians. Okay. But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams and we'll see when the time comes. Yun ang importante dyan. February 7 yung, the one-year ban on the impeachment of Sara Duterte will expire. Are you hoping to do that, your filing, before February 7 or are you open to having it after February? Kasi things would change, of course, after February 7. Things would definitely change and more evidence would release, more people will release statements against Marcos by that time. So yes, once more evidence has been released against Marcos and once public opinion against Marcos has gradually worsened, then that's when we can start filing. Are you confident you're going to gather enough signatures for that? Well, even if I don't gather enough signatures, that will already prove that Congress itself, a majority of Congress, is no longer serving the people, but rather serving the interests of the Marcos administration. And we've already seen that happen in this instance. This is showing the people what exactly is happening within Congress. But tell us about the charges that you plan to file. Exactly what will be your basis for impeachment? For impeachment? Well, the revelation of the drug cases and the involvement of flood control anomalies and an extra charge that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. Yes. For example, betrayal of public trust and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust. So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies and him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. Okay. But for now, 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. So that's also another possibility. Grabe, no? So, ayan po yung, kaya ang question natin, hindi pa tayo tapos, ha? Pero meron na tayong question pang Noche Buena ni Banat Bay. Pang Noche Buena ni Banat Bay, ang unang 3 makakasagot ay may pang Noche Buena ni Banat Bay. Okay? Ito na ang tanong. Sino di umano napikon kay Kiko Barsaga? Yun. Sino itong congressman na ito na napikon kay Kiko Barsaga kaya pinasuspend siya? Di umano. Yan, ha? Klaro po, di umano yan, ha? Di umano. Sino di umano yung napikon kay Kiko Barsaga? Ayun na po ba? Sagot na. Pero tuloy pa natin. Meron pa tayong mga topic. Ayun naman, masyado kayo nagmamadali, Kasi, mga kaibigan, sumagot ang Malacanang. Sabi, hindi totoo yan.
Hindi totoo yan. Ay, hindi. Asan na yun, ha? Asan na yun? Ay, hindi. Ito. Good morning, Aling Claire, Mamili lang pasok. po kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Desisyon po yan ng House po of yan. Representatives. Alam naman namin eh. Alam namin. Decision po yan. Yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barzaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil doon sa pagiging critical niya sa Presidente. Ano po masasabi ng palasyo? In other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kung disinformation pala ang dahilan ng suspension, dapat matagal ka ng tananggal dyan. Ikaw ang pinakamaraming disinformation eh. Yun nga lang sinabi mong nag-resign eh. Hindi pala nag-resign, tinanggal nyo pala. O, di ba? Disinformation yun. So, ibig sabihin nun, ikaw ang number 1 dapat tanggalin dyan. Kung yun ang sinasabi mo na dahilan ng suspension.